Ebolusyong biolohikal ng mga unang tao sa daigdig. Ang layunin ng ating talakayan ay naipaliliwanag ang ebolusyong biolohikal ng mga unang tao sa daigdig ayon sa teorya. Ayon sa teorya, ang mga tao ay kabilang sa kategorya na hominid. Binubuo ito ng lahat ng moderno at extinct na great apes kasama ng mga bakulaw, chimpanzee at mga orangutan. Ang mga hominid species ay nagmula sa magkakaibang paraan at makikita sa ebidensyang arkeolohikal ang bahagdang pagbabago at pinagdaanan ng mga malataong hominid bago umusbong ang modernong tao o ang Homo sapiens. Ang mga unang malataong nilalang ay nahahati sa apat na grupo ng hominid. Una ay ang Ardipithecus, sumunod ang Australopithecus, Paranthropus at Homo. Ang grupo ng Ardipithecus noong 7 hanggang 4.4 million years ago. Ayon sa teorya, ang grupong Ardipithecus ay sinasabing pinakamalapit na relasyon ng mga tao sa ibang primate. Sila ang unang mga hominid na naglakad sa dalawang paa, ngunit karaniwan din silang umaakyat ng puno. Mas mababa sila kaysa sa modernong tao. Karaniwan silang kasinlaki ng mga chimpanzees. Ang kanilang utak ay mas maliit kaysa sa utak ng modernong tao na tinatandyang mas maliliit o kapareho ng utak ng chimpanzee. Ang estruktura ng kanilang ngipin ay mas maliit kaysa sa mga unggoy. Sumunod na grupo naman ay ang grupong Australopithecus at Paranthropus. 4.2 hanggang 1.2 million years ago. Ayon sa teorya, ang mga kabilang sa grupong Australopithecus ay may mas malapit na katangian ng mga modernong tao kaysa sa mga naunang kabilang sa grupong Ardipithecus. Dalawa ang uri ng pangangatawan ng mga Australopithecine, mga balingkinitan at malaki. Ang mga malaki o robust na Australopithecine ay kabilang sa grupong Paranthropus. Sila ay mas madalas nang naglalakad pero umaakyat pa rin sa mga puno. Ang kanilang tangkad ay maaaring umabot ng 107 hanggang 152 centimeters. Ang kanilang utak ay karaniwang kasinlaki o mas malaki sa utak ng chimpanzee. Ang ilan sa mga kabilang sa grupong ito ay gumagamit na ng mga kagamitang bato. Kabilang sa mga Australopithecine ang Australopithecus afarensis o si Lucy mula sa Ethiopia, Kenya at Tanzania, Australopithecus anamensis, Australopithecus carhi at Australopithecus africanus. Narito naman ang mga grupo ng Homo. Kabilang sa grupong Homo ang unang grupo na umalis mula sa Africa at kumalat sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang ilan sa mga kabilang sa grupong ito ay ang mga sumusunod: Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis at ang Homo sapiens. Unahin natin ang Homo habilis noong 2.4 hanggang 1.5 million years ago. Ang Homo habilis ay ang unang gumamit ng mga batong kagamitan bago pa nila matuklasan ang paggamit ng Australopithecine ng mga ito. Kung kaya naman, ang pangalang Homo habilis ay nangangahulugang handy man. Ang Homo erectus noong 1.6 million to 100,000 years ago. Ang mga labi ng Homo erectus ay natagpuan sa China at Indonesia. Pinaniniwalaan ni Eugene Dobius ang natuklasan sa Java man na tuwid na ang pagtayo at paglakad ng kanyang natuklasan na tinatawag niyang Homo erectus. Kabilang din ang Peking man sa mga Homo erectus. Karaniwang may matipunong pangangatawan, ngunit sila ay mas maliit sa modernong tao. Ang utak nila ay halos katulad ng modernong tao. Malalapad ang noo at mas matutulis ang muka kaysa sa mga modernong tao. Sumunod naman ay ang Homo neanderthalensis noong 300,000 to 28,000 years ago. Natagpuan ang mga unang labi ng Homo neanderthalensis sa lambak ng Nether sa Germany. Ngunit nakahanap din ng labi ng mga Neanderthal sa iba't ibang bahagi ng Europa at kanlurang Asya. Noong una, ibinibilang
ang mga Neanderthal na kasama sa mga modernong tao o Homo sapiens. Ngunit hindi na ito tinanggap ng karaniwang mga o karamihan sa mga scientists. At dito na nga tayo papasok sa Homo sapiens, 300,000 years ago at hanggang sa kasalukuyan. Ang pangalang Homo sapiens ay nangangahulugang matalinong tao. Ang ilan sa mga labi na kabilang sa Homo sapiens ay ang taong Cro-Magnon mula sa Europa at ang taong Tabon mula sa Pilipinas. Ang Homo sapiens ang bukod-tanging species ng tao na natagpuan pa rin sa daigdig sa kasalukuyan ayon sa teorya. Hindi katulad ng ibang grupo gumagamit na ng organisadong simbolo at lumilikha na ng gawang sining ang mga naunang Homo sapiens. Ipinakikita nito ang kakayahan ng Homo sapiens na mag-isip at gumamit ng wika. Maraming salamat sa pakikinig. Sana marami kang natutunan sa araw na ito.